So, tingnan natin kung successful ba yung ginawa natin, kung okay ba ito. Okay, una natin sa battery. Walang nangyari. Ngayon, na-install na natin yung hybrid inverter. Yan o. Eto. So, hindi ito ilalagay natin. Yan o. Hindi yan ilalagay natin kasi nga, hindi sa atin yan. Okay, ilalagay natin dito. So, ang setup natin dito ay dalawang solar panel lang muna. Testing lang naman eh. Tapos, ang masaklap nito ay hindi sila identical. Isang 200 tapos isang 100. Subukan natin i-series. Alam na natin yung magiging resulta. Testing lang naman eh. Kaya naman eh. So, bago natin ituloy yung ating project, siya nga palagi sa mga nagbabalak at naghahanap ng mga power tools, mga welding machine na napakamura. Eto guys, may sasuggest ako sa inyo na store sa Lazada at Shopee. Eto, pindutin nyo lang sa sa title ng aking video. Lalabas dyan yung mga link ng, huwag kayo magalala, mga safety na link yan. Sandali ito, i-post natin to. Okay. So yan guys, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat, si Predator Alien Tech MiG 300. Kasi all-purpose siya. Dito, punta lang kayo sa kanilang official store sa Lazada at Shopee. Tapos, dito marami silang mga bentang mga power tools, flux cord, mga makina ng bangka. Ayan, tapos marami. Yung pangkating ng kahoy, marami guys mga welding machine. Pero kung gusto niyo mas madali, punta kayo sa search box ng kanilang store. Type nyo welding machine. Yan. Okay, so may nagtanong kasi sa akin kanina kung ano daw yung magandang welding machine para sa akin. Itong latest, napakaganda. Eto. Yan. Ang gandang pang welding yan guys. Pero kung gusto niyo maghanap pa ng iba, yan. Dito. Marami dyan, mga flux cord. Puntahan nyo na lang. Mas magandang maghanap kung cellphone yung gamit nyo, yung Lazada app at Shopee app. Okay, so dyan guys sa Super Agro Machinery, mga super budget na mga product na mga welding machine kagaya nyan guys. Oh. Ayan, tapos yung nandito. Okay, so ituloy na natin yung ating DIY na power wall or hybrid inverter. Kasi mamaya brown out na naman. Hindi ito ilalagay natin, mabigat. Hindi yan. Ito yung susubukan natin. A few inches later. Ang setup ng ating solar panel ay naka-series po yung 200 watts tapos yung 100 watts. Bale, ang kanyang maximum output, VOC ay nasa 42 volt DC. Okay, baka girahin ako ng iba. Yan, yun po ay pansamantala lang. Pag may ibili ako, may budget tayo, saka bibili or dadagdagan. Okay, so ito yung output niya kahit sabihin natin na hindi sila identical. Mababa yung wattage niya kasi nga 100 yung isa. Magdo-dominate talaga yung 100 watts. Okay? Tirikang araw. Yan malakas din. Lapit natin. Try natin. Ulit. Mainit na yung wire. Yun So, ganyan po siya kalakas. Tapos, kung magdadagdag tayo, sabihin natin na 8 siguro. Grabe yan, malakas. Ingat-ingat. Okay, so ito yung mga gagamitin natin. Open slot na mga cable duct. Tapos yung lalagyan ng circuit breaker, metal. Tapos yung mga circuit breaker. Pang battery, 120 ampere DC. Tapos, para sa solar, 40 ampere. Masyado mataas, okay lang. Tapos pang AC na, 40 ampere. Okay, kasi yung gagamitin natin ng circuit breaker, inverter pala ay 1,600 watts lang siya. So hindi ko kailangan masyado malakas. Kasi kung malakas yung gagamitin natin, obligado ipoprovide natin yung napakaraming solar panel. Tapos, ilagay din lang natin itong MPPT na to para sa charging ng Conpex. Tapos, yung isang power station si Blue Yeti. Tapos yan. Hindi na pala kasi yung battery nito yung gagamitin ko. 12 volt. Siya nga pala guys, itong hybrid inverter na to kaya ko nagustuhan, 12 volt lang siya. So ito yung yung gagamitin natin.
Yan. Okay. 1,600 watts, 12 volt. Okay. Tapos ang maganda kasi dito, mababa lang yung kanyang yung starting voltage or required para mag-charge galing sa solar. Ang range niya ay 30 to 400 DC from solar. So hindi mo kailangan bumili ng maraming solar panel, mag-provide ng maraming solar panel para lang matikman ang hybrid inverter. Dito kasi sa isa, ito yung inayos natin na hybrid inverter, mataas ang requirement na kailangan. 120 volt DC ang kanyang starting, tapos hanggang 500 volt DC na solar panel. So napakarami ang kailangan mong i-provide. Siguro dahil mataas kasi nga ang kanyang wattage ay nasa 3.6 kilowatt. Tapos 24 volt, kaya napakalaki at napakabigat. Okay? Samantalang dito ay 1,600 lang siya. Pero napaka-wide nung kanyang yung range ng kanyang MPPT charge controller. 30 hanggang 400 volt DC na solar panel. Ayos. So ito guys ay budget na hybrid inverter. Nasa 13,000 pesos lang siya. So tataas na naman ang kilay ng iba kasi nga pumurahin. Kaya ka nga mag-hybrid para makamura sa kuryente, para makalibre gamit ang solar. Tapos ang gusto mo yung mamahalin. Mga bobo! Sana all! Para sa akin, mas maganda pa rin yung mga budget na mga gamit. Hinabaan ko to guys kasi someday siguro magdadagdag ako ng mga circuit breaker dito. Ayan, marami pa idadagdag dyan. Mga battery dito sa baba. Tapos kung ano-ano pa. Tapos gusto ko lang separate yung mga circuit breaker nito. Tapos yung mga outlet sa loob ng studio. Pero ngayon, pansamantala ito muna. Testing pa lang naman eh. Pag meron ng budget, tutuloy na naman natin. Unti-unti. Much later. Okay, so eto guys, natapos na natin yung hybrid inverter na in-install. Yan, may mga natira pang mga wiring. Ayan, kalat-kalat pa yung mga natirang gamit. Yun oh. Yan. So yung battery dito sa DIY na power station, yun yung ginamit ko. Yan yung inverter. For backup na lang siya, malamang siguro ilalagay ko rin dito sa bakante na to. Ayan. So ayan na yung battery. Yung kanyang wiring, yung kanyang battery. So itong setup na to guys ay na-connect siya sa grid. Ayan, pwedeng i-priority sa grid at pwedeng i-priority sa solar habang kokonti pa lang yung solar panel natin.
Okay. Ito sa battery, sa solar, AC in, AC out. Okay, from grid. So kung makulimlim at may kuryente, pwede natin gamitin habang walang araw. Mahina yung araw. Pwede rin siya mag-charge gamit ang grid. Hindi pa naka-connect. Update na lang next time. Tapos meron tayong ilaw dito. Okay. Eto, i-connect ko siya kapag buo na yung solar panel kasi dadagdagan pa yan. Malamang yung ginagamit ngayon na pinang-charge dito, yun yung gagamitin dito. Okay. So, tingnan natin kung successful ba yung ginawa natin, kung okay ba ito. Okay, una natin sa battery. Walang nangyari, hindi maganda. So, itong battery ay 12 volt lang. Okay, dadagdagan na lang natin kung meron pa tayong dadagdag. Tapos, yung solar. Wala ding nangyari. Okay? Mamaya na yung in, tapos yung out mamaya. Subukan natin. Whew! Nakatakot. Ayun. Meron na. Okay. Tapos, sa solar panel pala. Wala siyang na-detect na pwedeng i-charge. Kasi kukunti lang yung solar panel natin. So, gamitin na natin yung output niya. Iyon natin dito sa ilaw. Iyon Ayan, may ilaw tayo dito na service. So, itong ilaw na to, naka output dito. Kahit na may grid or walang grid, umiilaw siya basta yung may laman yung battery natin. Okay, kasi kung nagse-service tayo dito or nagre-repair tayo, may ilaw tayo kahit walang grid. Okay. So, ngayon subukan natin kung gumagana yung UPS function niya. On natin ito. Grid. 1, 2, 3. Nag-brown out ba? Hello? Much later. So, next video na lang siguro guys yung update kasi kanina okay naman na nag-transfer naman siya sa grid. Kahit patay sindi dito, okay lang nagtatransfer siya. Pero ngayon ayaw naman na. Malamang siguro mayroon siyang sinusunod na level ng kanyang battery. Kasi kanina matagal lang nagamit yung kanyang battery tapos nakarga na naman. Okay? Ayan. So, ang ginagamit ko ngayon ay yung off-grid na yan or hybrid na yan. Subukan natin sa grinder ni Predator. Okay, nag-response yung kanyang blower. Ayun, namatay na yung kanyang yung kanyang ilaw. Sinet ko kasi na pwedeng mamatay. Hindi yung steady siya. Okay. Okay, abangan nyo na lang sa next video. Okay na. So hindi siya kagaya dun sa in-install ko sa isang facility noon na yung 4.2 kilowatt na umiilaw yung ganito niya. Bale, itong 12 volt, 1600 watts ay hindi siya umiilaw. Okay? Bale, ito guys ay nasa 2000 VA. Malakas na rin. Okay? Ganda na lang. Lipat niya na. Kulang pa ng mga circuit breaker. Kakargaan pa yan, marami yan. Bali hanggang ngayon kumakaruga pa yung niya, yung solar niya. Ayan o, nasa 28 volt pa kahit pa paano, kahit pa kulimlim na. Much later.
Okay, so eto guys, na-set up ko na siya. At naka UPS function na siya ngayon. Ito yung maganda dito. Yun o, naka-on yung AC. Naka-feed ngayon dito. Naka-on ngayon yung system, lahat-lahat. Okay, so yan siya guys. Oh. Yung input, para malinaw, yung input, tapos yung output. In, out. Tapos yung battery natin, nagcha-charge na siya ngayon sa sa AC. Kasi makulimlim kanina, kailangan may charge. Okay. Battery, yan o, 13.6. Okay, ngayon subukan nating patayin itong itong AC, yung grid. Kung mamamatay ba. Kung gaano kabilis yung kanyang transfer. Okay. Yun o. Okay. Ayos. Wala na tayong AC in. So, i-update ko na lang kayo next time siguro kung ano yung mga pagbabago dito. Kung ano yung mga experience ko sa ganitong klaseng inverter. Okay? Yun o.